kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So, dito sa verse 4, kung atin pong babasahin, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ang tanong ko dito, kaibigan, ay ilan ba yung dapat tatakan ni Felix Manalo? Kasi yun po yung pagkaunawa nyo eh. Wala pong specific na bilang yun, kuya. Kasi sa Acts 2:39, ang sabi ng Panginoong Diyos doon gamit yung kanyang apostol, maging ilan man ang tawagin ng Panginoong Diyos. De, Ngayon, okay, ang tinatanong ko, kapatid, hindi pa naman ako tutol dun sa pinuntahan mong talata, pero dito tayo sa chapter 7 ng Revelation. Kasi dito may specific na bilang na natatakan. Awang nandito, no, mga kapatid, Adventista, ayan. Andyan yung kaibigan nating Adventist, ano, good morning sa iyo, kapatid na Adventist. Okay, yung mga nakausap natin kanina doon sa platform ni CC yata yun, or hindi ko alam kung kaninong platform yun. Nakikipag usap tayo sa mga INC pero naduwag sila, lumayas. Ang usapan doon ay yung tungkol po sa pagka-Diyos ni Moises, na ayon sa mga INC hindi daw totoo na Diyos si Moises. Pero kung tanungin mo naman kung peke, hindi naman nila masagot. Baka may mga kaibigan nating INC dyan. Ayan. Pwede kayong pumasok. Yung mga gustong makipag subukan. Pa-shout out po ako sa lahat ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ayan. Iglesia ka ba ni Cristo, kaibigan na Renick Navarro? Okay. Okay. Gustong-gusto natin kasi kung maayos naman po yung makipag-usap sa atin, mga kaibigan, gawin nating maayos, yung hindi po magsasalita ng mga masasakit. Oy, andito na pala si TikTok, si Mangmang po ako. Okay, pumasok ka. Siguro ito, Katoliko ito. Pumasok ka. Ang cool. Okay. Esel, gok-gok. Ba't ganun? Kayo ba'y sa Diyos? Kaibigan Mark, kayo ba'y sa Diyos? Alam nyo ganito, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, yun po ang magpapanganak sa iyo. Saan ka ipapanganak? Bilang isang taong bago. Ang ibig sabihin ng taong bago, mga kaibigan, no, yung mga nagsasalita dyan, ibig sabihin ng taong bago, yung masasama mong dating gawa, matatanggal po yun. Kasi ulitin ko po, yung taong bago po, yung salita kasi ng Diyos, yun po yung bubuo sa atin eh. Yan, bago na pag-uugali. Yan, tama ka dyan, Renick. No? Ang ibig sabihin kasi ng salita ng Diyos, yun po yung parang matres. Kung ilarawan ko para maunawaan po ninyo, pero hindi matres po yun. Kundi parang matres na kung saan siya yung poporma sa ating katawan, sa ating katawang loob. Yun po yung espiritu. Para mamatay ka doon sa luma mong pagkatao and then mabubuhay ka. Ngayon, yung salita ng Diyos, ipoporma ka. Kung dati magaling kang magsalita ng katarantaduhan dito, ipo-form niya. Tatanggalin niya yon. Nagtataka ako, kung Kristiyano itong si kapatid na Mark o yung mga iba pa, ng mga kaibigan, ba't ganun yung pananalita po ninyo? Wala pa naman akong sinasabing masama dito eh. Masama na agad yung sinasabi po ninyo. Kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ayan, may nagsasabing manampalataya daw kuno, pero ang pananampalataya nila masama.
Alam niyo mga kaibigan, yung pananampalataya, yun po yung susi para tayo maligtas. Tandaan niyo yan. Ang pananampalataya, yun ang susi. Anong sasampalatayanan mo? Yung salita ng Diyos. Paano mo sasampalatayanan? Sa Biblia po, para ma-inform ka nung biyaya. Kasi biyaya po kasi yun eh. Para nawala. Ayan. Up po. Ayan. Later. Ayan. Paakyat nyo po ko. Ayan. Okay. Ano oras? Yan. Kasi kung magpapaakyat po ako ng mga MCGI, baka wala nang aakyat na mga INC. Kaya manatili muna po kayo dyan, no, mga kapatid na MCGI, kung MCGI po yung mga nagre-request po dyan. Para sa ganun, may aakyat na mga kaibigan nating mga INC, no, para hindi po masyadong magulo, mga kapatid at mga kababayan. Hindi po kami INC MCGI. Ayan, si narrator. Hindi ka ba MCGI narrator? Ano ka? Ano yan? Aral o turo? Ayan. 'Di ba may debate kayo? Oo. Sino kapatid? Sino yung sinasabi mo? Ayan, i-accept nga natin ito. Baka naman sabihin niya na hindi natin, ayan, ito. Bakit nag-feedback? Kapatid na Midan, ayan, si kapatid na Midan ay Iglesia ni Cristo. INC ako, kuya. Tapos, kung willing po kayo makipag-debate, okay sa akin. Question and answer lang or sharing lang, okay lang din sa akin. Okay. Pwede sharing tapos and kung pwedeng matanong, edi pwede rin ganun, kapatid, para maayos. Hindi yung, wag muna po akong magpaakyat ng marami para hindi po magulo, no, mga kaibigan. Okay, ano ba yung gusto mong i-share, kapatid, na ano, o baka gusto mong sagutin yung mga katanungan natin na pinalabas? Sige po, kung ano yung mga katanungan po ninyo. Ayan. Ayon sa mga INC po, ayon sa mga INC, yung Revelation chapter 7 ay naganap na po. Yung chapter 1, 7. Yung chapter 7, verse, naririnig nyo ba ako? Hindi, kapag ka lumabas ka sa, nag-exit ka sa TikTok. Naririnig nyo na ngayon ako? Pagka bumalik ka, yan, ngayon, okay na. Ayan, okay. Ayon sa nakausap ko na INC kahapon, yung Revelation chapter 7 verse 1 and 2 ay naganap na daw. Pero yung verse 3 kasalukuyan. Kung naganap na yon, para sa iyo, pwede mo bang kasi yung INC kahapon ay tanong ng tanong sa akin, hindi ako nakapagtanong kaya baka pwede ngayon itatanong ko sa iyo kasi total iglesia din ka naman ni Cristo, no? Kapatid. Ang tanong mo doon, kuya? Sinasang-ayunan mo ba na yung Revelation chapter 7 verse 1 and 2 ay naganap na pero yung verse 3 ay kasalukuyan? Yang kasalukuyan na sinasabi niyo po, ang ibig nila ipunto diyan ay present progressive. Yung ay nangyari na rin at patuloy pang nangyayari. Oo. Yun ang ibig kong ipunto ron na kasalukuyan pa ba? Hindi pa ba natapos para sa inyo? Kasi tuloy-tuloy yan, kuya, hanggang ngayon. Ayan. Dito sa Revelation chapter 3, ituloy lang natin mga kaibigan kasi kahapon naging magulo at hindi po nagpatanong yung The Revealer, no? Tama ba yung pangalan niya? The Revealer. Sabi dito sa verse 3 na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa. Ito yung sigaw. Sigaw nung
anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Kanino niya sinigawan? Yung apat na anghel na pumipigil sa apat na hangin. Ang sabi niya na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So, dito sa verse 4, kung atin pong babasahin, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ang tanong ko dito, kaibigan, ay ilan ba yung dapat tatakan ni Felix Manalo? Kasi yun po yung pagkaunawa nyo eh. Wala pong specific na bilang yun, kuya. Kasi sa Acts 2:39, ang sabi ng Panginoong Diyos doon gamit yung kanyang apostol, maging ilan man ang tawagin ng Panginoong Diyos. Ngayon, Okay, ang tinatanong ko, kapatid, hindi pa naman ako tutol dun sa pinuntahan mong talata, pero dito tayo sa chapter 7 ng Revelation. Kasi dito may specific na bilang na natatakan. Kaya nga, dahil inaangkin po ninyo na si Felix Manalo, yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, tinatanong ko kung siya, siyempre siya yung nagtatak ng may specific na bilang. Yun po. Kaya nga tinatanong ko kung sang-ayon ka ba dito na yung tatatakan lang yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw ay 144,000? ganito po yun, kuya. Una po, mapapansin ninyo sa verse, ang mga tinatakan po dyan na may 144,000 ay mga anak daw ni Israel, angkan na mga anak ni Israel. Hindi po Pinoy ang nagtatak dyan, kundi ang Kristo po. So ibig mong sabihin hindi ito yung tinatakan ni Felix Manalo. Tama po kayo, sapagkat ang Kristo po ang nagtatak sa mga nabilang na 144K. Ngayon, ang amin namang sinasabi, ano malaking katunayan namin na hindi kaugnay sa panahon at dako yung verse 4 at verse 3. Ito po ang aming malaking katunayan. Isa sa napakarami naming katunayan. Mapapansin po ninyo sa verse 3, di po ba mayroong kaganapan na dapat mapigil? At alin yon? Sabi po, yung anyang dagat, punong kahoy, at iba pa, ay mayroong pagkapahamak na maaaring mangyari. Papaano pong yung verse 3 na yan? Ay sa panahon ni Kristo, ultimo yung dagat, pinatatahimik niya. Napansin po ninyo yan? Hindi niya pinapatahimik, kapatid. Walang mababasang pinatatahimik niya, kundi pinipigilan niya yung apat na anghel upang wag humihip, kasi kapag umihip po sila ay malilipol na mapapahamak. Yung word kasi na mapapahamak, ibig sabihin talagang ma-destroy, talagang ano po yun, mga kaibigan. So yung anong termino mo kanina, yung Kasi ganito po, Kuya Esen, sa verse 3, hindi po yan ang Kristo para sa amin. Sa verse 4, yan na po ang Kristo hanggang verse 8. Sa verse 9, si Apostol Pablo. So, mapapansin ninyo, Kuya, magkakaibang verse pero iba't ibang individual ang tinutukoy na may mga katuwang na nagtatatak. So ibig mong sabihin, yung nagtatak dito sa verse 3, si Felix Manalo, At yung ang kanyang mga katuwang. Yung nagtatak sa verse 4 hanggang verse 9, 8. 8, si Kristo. Tama po. Tapos, yung verse 9 hanggang doon sa dulo na, si Apostol Pablo na. Yung verse 9 naman, kuya, tumutukoy naman kay Apostol Pablo bilang bunga niya sa mga hintil, nagdoktrina rin siya.
So wala na kayong natatakan doon. Saan po? Doon sa verse 9 pababa. Iba na po yun, kuya. Hindi, tanong ko, wala na ba kayong natatakan doon? Puro si Apostol Pablo na lang yon. Hindi po, kuya. Hindi po iisang tagpo lang ang mga tinutukoy sa tagpong yan, kuya. Sa verse 9 pababa. Oo, kasi hindi naman literal na Kasi ayon sa tono mo kasi, yung verse 3, si Manalo ang nagtatatak, tama? Tapos, yung verse 4 naman hanggang verse 8, si Kristo. Tapos, yung verse 9, pababa, si Pablo Kamo. Ang tanong ko po, sa makatuwid, wala na kayong natatakan doon sa verse 9 hanggang verse 4. Ay, verse pababa. sa mga kasunod po na talata, kuya, wala pong pagtatatak doon sa aming sugo. So hindi yung mga yung mga 9 pababa hindi tinatakan 'yon. Nagkakamali po kayo. Kasi Hindi. po, ano pang gusto niyo itanong? Sige, tapos niyo po. Ang sabi mo kasi kanina, yung verse 3 si Manalo ang nagtatatak. Yung verse 4 hanggang verse 8 si Kristo. Tapos yung verse 9 yung mababasa na sa karamihan ay si Apostol Pablo kamo kasi. Kaya nga tinatanong ko doon sa verse sa kayo, ibig sabihin ba wala na kayong natatakan doon sa verse 9 pababa? Ito po ang sagot, kuya. Doon sa verse 3, ang kapatid na Manalo at pagkatapos ay ang kanyang mga katuwang. Sa verse 4 naman, hanggang 8, ang Kristo. Sa verse 9, ang tinutukoy naman doon ay si Pablo. Ang tinatanong ko po, kuya, wala na ba kayong natatakan sa mga kasunod na talata? Hindi po yung talata ang tatatakan, kundi tao. Propesya po ang binabanggit ko sa inyo at naka-specific kami doon sa 1, 2, 3, 4 hanggang 8, and then verse 9. Okay. Hindi kasi matumbok yung tanong ko eh. Ang tinatanong ko doon ba sa verse 9 na karamihan kasi kung babasahin natin yun galing sa mga bansa mga wika sa makatuwid buong daigdig. Sabi po ninyo si Pablo po yon. Ang tinatanong ko, wala na ba kayong naging member doon o wala na ba kayong naging natatakan doon? Kapatid sa pananampalataya po tinutukoy ninyo, kuya? Hindi, basahin ko, no? Tingnan nyo ha, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, sabi ni Juan kasi nasabi na niya yung mga 12 tribes. At narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan ng kordero. Nangaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Ito yung tinatanong ko, itong verse 9, sabi mo kasi si Apostol Pablo ang nagtatak dito. Ngayon, tinatanong ko dito ngayon, wala ba kayong natatakan dito sa parte na ito? Ano pong Bible verse ang tinutukoy ninyo, kuya? Yung 7:9 ng Revelation. Tumutukoy po yan sa gawain ni Apostol Pablo. Wala pa pong Pilipino noon na Iglesia ni Cristo. So, sa lahat ng mga ito, kapatid, lahat ng mga itong sinasabi dito po sa verse 9, wala pang puro mga Israel ito, walang hentil dito? Mga hintil po, kuya. Wala pa po dyan apo. Pupunta lang ako ng kuya, parking kasi papunta ako ng opisina. Pero mga up 2 hours kasi yung biyahe ko. So habang nagbabiyahe ko, pwedeng tuloy natin usapan. Pero kunin ko lang yung service ko, ha? Sige. Ayan. Mga 5 minutes lang, kuya. Dito lang ako.
Okay, sige mga kapatid. Alam nyo, yun kasi, kayong mga nanonood, total marami ang nanonood mga kaibigan. Alam nyo po yung gusto kong ipunto no, mga kaibigan at mga kapatid, no. Um, Magbasa nga tayo. Si Sentinel sabi niya, Apokalipsis 7:3, si Manalo. Apokalipsis 4:8, si Kristo. Apokalipsis 7:9, si Apostol Pablo. Ayan. Alam ko natutuwa si kapatid na Sentinel diyan, no. Pero diyan muna lang kayo, no, mga kaibigan, kasi magulo kung marami tayo. Tinatanong ko mga kapatid, kasi sabi dito sa verse 9, kung saan nang galing itong mga sinabi ni Apostol Juan na pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan. Kung saan daw nang galing yon? Galing sa mga wika, mga bansa, sa makatuwid buong mundo. Ang tinatanong natin, kung ito ay kay Apostol Pablo, tinatanong nga natin kung meron na wala bang mga miyembro ng INC na naidagdag o nasama dito sa lubhang karamihan na ito. Ang huling sagot ng ating kaibigan na sumagot, ayon sa kanya mga kapatid, wala pang INC noon. Sa makatuwid, parang pinapalabas niya, ito yung gusto ko nating iklaro. Sana babalik siya. Ito yung gusto nating iklaro na kung wala pang... Pwede kong bigyan ng nalinaw, Kuya SL. Okay. Okay, dagdagan ko muna, no? Ang gusto kong ilinaw dito, kung wala pang INC noon, sa makatuwid, walang naidagdag dito na INC. Ganun po ba? Wala pa pong Iglesia ni Cristo na Pilipino. Yun po ang wala, Pilipino. Ayan. So wala pang Pilipino na INC na naidagdag dito sa verse 9. Wala pa po. Ayan. So bakit sinabi kaibigan na yung pinanggalingan ng mga na nakita ni Juan na ito ay galing mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan. Sa makatuwid yung lahat, kasali Pilipinas yon, no? At mga bayan at mga wika na nangakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Yan. Wala pang Pilipino kamo. Mapapatunayan mo ba na wala pang Pilipino dito? Hello, kapatid? Ayan, tumakas na, no, mga kaibigan. Ito yung sinasabi natin, kung kukunin lang natin ito ng talagang suriin natin, hindi talaga uubra yung paliwanag ng mga INC. Ganun pa man, total, maayos po kausap ang ating kaibigan na anong pangalan nun, di ko alam kung anong pangalan nun, pero panay ang chat na sa akin na usap tayo, sabi niya o ngayon umalis, no? Umalis mga kaibigan. Umalis po. Sino yung nagpapa diyan? Up mo kami. Haha, ayan. Sino ito? Sino itong Haduken? Okay. Patay, walang Pilipino. Ayan, INC ito. INC ito si Iris. INC ka, Iris? Bakit patay, walang Pilipino, sabi niya? Ako po up, sabi. Ayan. Okay, mga kapatid, no? Umalis na po yung ating kaibigan na ating kausap. Naku po, ito po yung ating sinasabi, mga kaibigan, na up si Midan. Up. Ito yung ating sinasabi, mga kapatid, na sino itong Midan? Di ba ito yung kausap natin kanina, yung Midan? Mga kapatid, ang daming nagchat-chat, hindi ko na mabasa yung dapat mabasa, no? INC po ako sasagot. Ayan, INC daw ito, mga kaibigan, siya daw ang sasagot. Tingnan niya natin, paano natin i-invite ito? INC daw Ako ang sasagot, sabi niya. Ayan. Sige, sagutin mo, kapatid. Ayan. Sana si Chris, no? Chris Lawrence. Ayan, pinakyat natin kasi sabi niya
INC po ako sasagot, sabi niya. O sige, sagutin mo, akyat ka, no? Kaibigan. Up mo ulit si Kuya Midan. Ayan, si Midan ba yung pumasok kanina, mga kaibigan? Okay, wala na umalis siya mga kaibigan. Hindi niya na andito yung ating nakasama kanina sa talakayan. Ayan, andito si Kir, yon na pangalan niya, Kirke, tama ba? Kaibigan na ewan ko kung nagpapanggap na INC ito o baka nagpapanggap na hindi INC. Okay? Kasi nag-request siya, kaibigan na Kirke, tama ba yung pagbasa ko sa pangalan mo? Katoliko yan. Katoliko si Kirke. Ayaw mo up. Pa-up Nostradamus. Sino talaga ang hindi INC yan? Kirke, walang alam yan. Ayan. Okay. Okay, si Tanong mo sa INC. okay, alisin muna natin itong kaibigan kasi hindi daw INC ito. Ayan, pasensya ka na kapatid okay, si Nostradamus daw. Okay, tignan nga natin si kaibigan ng Nostradamus kung pwede natin makausap dito, no? Nostradamus, hello po, good morning sa iyo, kapatid na Nostradamus. Yung isa natin kanina ay si kapatid na Midan ay umalis, no, mga kaibigan. Okay. Kapatid na Nostradamus. Yun. Magandang umaga sa'yo, Brother SL. Ayan. Iglesia ba kayo ni Kristo? Yes po. At saka, for cautious lang po, si Kuya Midan ay nakikinig lamang at hindi nyo po pinapaakyat. Hindi. Umalis siya Umalis siya kaibigan. Okay. Tanging ikaw na ang nandito, edi may papaliwanag mo ba yung usapan namin kanina? Actually, naipaliwanag ni Kuya Midan Anong mahirap o nawain doon, Kuya? Okay. Ang itatanong ko, hindi maliwanag sa akin Ewan ko sa mga nanonood kung maliwanag na sa kanila, pero sa akin hindi. Unang-una, ulitin ko lang para magkaroon tayo ng sa verse 3 ng Revelation chapter 7, si Manalo ang nagtatatak. Sa verse 4 hanggang verse 8, si Kristo. Sa verse 9, si Apostol Pablo. Correct? Tuloy. Okay. Ang tanong ko dito sa verse 9, wala bang naidagdag sa inyo ng mga INC? Walang naidagdag sa amin. You're referring to the first century tapos i-connect mo sa 20th? Baliktad ka, bro. Hindi. Okay, sige, sabihin natin. Mula noong 1914, wala bang naidagdag dito sa verse 9? Walang naidagdag. Actually, bro, yung Iglesia ni Cristo na binabanggit dyan, yan ang paliwanag ni Kuya Midan. Yan ay paunang mga bunga ng ating Panginoon sa Kristo noong una sa bayan ng mga Israel. Ngayon sa Iglesia ni Cristo, ngayong sa Pilipinas, brother, ito hindi iba sa Iglesia ni Cristo na kinaaaniban noong naunang siglo na Iglesia ni Cristo. Magkaiba lamang sa panahon ng pagtawag. Kung tinatanong mo, ibilang ba sila doon sa Iglesia ni Cristo, na ibilang sila, brother. Okay. So dito ito na mga kaibigan. So dito sa verse 9, ibig sabihin, yung iglesia sa Pilipinas, meron bang naidagdag doon? Meron naidagdag? You're referring sa 144,000 dinagdag sa Pilipinas? Hindi mo yata napakinggan yung usapan namin kanina, no? Pakinggan ko yung tanong mo kasi kuya, lumalabas na yung 144,000 na yun idagdag sa Pilipinas. Hindi kapatid. Kasi sabi ni Midan kanina, yung verse 3 si Manalo ang nagtatatak. Sure. Yung verse 4 hanggang verse 8 si Kristo daw. Sa makatuwid, wala doon sa verse 4 hanggang verse 8 ang natatakan ni Manalo. Doon sa 144,000. Oo. Pero dito sa verse 9,
ayon kay Midan, ito daw ay tinatakan ni Apostol Pablo. Ngayon, ang tinatanong ko, kasi sabi dito ay basahin ko lang, ano? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, sabi ni Juan, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa, ah, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangararamtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Ito po ba ay wala pa bang naidagdag dito na INC sa Pilipinas? Ayun lang. So kung pag-uusapan bilang ng iglesia, maaring may pabilang siya doon sa iglesia ni Kristo na itanim ng Panginoon sa Kristo. Pero ang pag-uusapan, iba ang panahon ng pagtawag, magkaiba po sa panahon. Pero ang pinupunto dyan, yung mga tinawag dyan na tinatakan at mga tinawag ng Panginoon sa Kristo at ng sugo ng Panginoon sa mga huling araw, yun ay kabilang sa iglesia ni Kristo. So ano problema doon? Hindi, ewan ko kung Kuya Esel, paakyat na po si Kuya Midan. Hindi niya po yung pinapaakyat eh. Okay, tanggalin ka muna kung paakyatin ko para hindi magulo. Hindi naman ako makikisali, makikinig Hindi, ako pero hindi, magsasalita ako hindi. mamaya Hindi. pagkatapos. May tatanong po kasi ako sa iyo. Para mas O sige, tanong mo na ngayon. Total, hindi nyo Ako naman magtatanong Sige. Sige, ako magtatanong sa iyo. O sige. Handa ka na ba sa Okay, handa ka na ba? Natanongin, sige. brother. O sige. Sa paniniwala, okay, in the first century, brother Esel, meron ka bang kaalaman sa history ng church noong unang siglo para maliwanag sa atin? Okay, yung iglesia ba na itinatag ng Panginoong Jesucristo? No, I'm referring to the Christological topic, brother. So, meron ka bang background ng history ng early church in the first century? Basta sa Biblia, sige, itanong mo. Sure. Now, let me ask you a question. Do you agree first century adoptionist ang paniniwala ng mga unang siglong Kristiyano? No? Do you agree na first century merong nag-i-exist na Christian sector na ang paniniwala ay adoptionist? Yes or no? Adoptioner na, ano ibig mong sabihin na adoptioner? Hindi adoption na, hindi yung adoption na parang kinupkop, adoptionist. Okay, liwanagin mo. Oh. Ang tanong nga sa iyo, kung meron kang paniniwala at meron kang batayan mula doon sa lumang tipan, bagong tipan, at paniniwala ng mga unang Kristiyano batay sa mga post mo, ang tanong sa iyo, aware ka ba nung unang siglo ng mga Kristiyano? Ang paniniwala ng iba, si Kristo at mga apostol ay merong ugnay sa paniniwalang adoptionist. Yes or no? Ano yung ibig mong sabihin na adoptionist? Hindi ko mag-gets eh. Magpas ka kung hindi mo gets ang tanong ko. Hindi maganda yan. Tapos palabasin nyo, hindi ko masagot. Wala kang sagot eh. Paano kung makasagot ka? Hindi ka nga makasagot ng maayos. Next question ako para naman makasagot ka ng maayos. Kung hindi mo Okay, kayo sagot. mga kaibigan, mga kapatid, pinapaliwanag ko yung tanong niya pero gusto niya umiskip ako. Sige, next question. Next question, brother. Sa sige. talatang Filipos 2:8, paniniwala mo ba na yan ay isang uri ng kenosis? Yes or no? Ano? Sa paniniwala mo ba ang Filipos 2:8 ay isang uri ng kenosis sa Panginoong Hesukristo? Yes or no? Ano yung kenosis? Bira na yan. Wala ka pang background. Next question. Kung di mo kayo sagutin, tuloy tayo. Sa John 1:1, brother, aware ka ba ng Diyos doon, anartros o hindi? Ano? Pakiulit. Aware ka ba sa John 1:1 sa pag-aaral ng malalim na salita ng Griego, yung theon doon ay ginagamit as anartros? Yes or no? Kapatid, Ilocano ako, Tagalog. Hindi ako Greek. Magsalita ka na lang Sabi ng sa puro Biblia, Tagalog. unang Pedro 3:15, maging handa sa pagsagot. Kung hindi ka alam, kung wala kang alam, magpas ka. Pagbigyan kita. Okay. Pasensya ka na bababa ka muna. Anak ko, yari ta. Ang lakas mo manira, di mo Mga kaibigan, mga kapatid, alam ko na yung technique ng mga ANC mga kapatid Hindi talaga sila naku po mga kababayan. Pag Greek pa ito, mga kababayan, ay hindi naman tayo Griego. Tayo naman ay Pilipino, mga kapatid. Sige, aminin ko, hindi ko nauunawaan yung mga Greek nyo na yan.
Kaya nga may Filipino Bible eh. Bakit pa ko kayo pupunta doon? Bakit di mo na lang ipaunawang maayos? Lahat ba na nandito mga kapatid ay naniniwala o nakakaunawa ng Greek? Sabi nga ni Pablo, kung magsalita man ako ng 10,000 na walang nakakaunawa, useless. Magsalita na lang ako ng isang salita, mga kaibigan. Ipa-explain mo adoptionist Gusto niya mag-ano tayo tapos sabihin niya sa mga live nila, hindi nakasagot si Esel. O ito, naka-record ito, ipopost ko ito ulit, mga kaibigan. Naku po mga kapatid at mga kababayan, ano ba naman yung mga kausap natin? Ito simple lang mga kapatid. Chapter 7 pa lang tayo ng Apokalipsis. Hindi na sila makaangat na tumakas si Esel, ibinaba na lang. Okay. Naku po mga kapatid, si Midan. Pakitin natin ulit si Midan. Ayan, hello po kapatid na Midan. Huwag tayong masyadong no? Ulitin natin yung usapan natin, kapatid na Midan. Kuya Esel, kasi kanina, syempre normal na mag-change siya ng internet connection going to mobile data kasi papunta nga ng parking lot. So talaga madi-disconnect yun. So hindi ka naman kasi nagpaalam naman in the first place eh. Anyway, balik tayo sa topic. Ang purpose ko dito kay SL ay hindi makipag-debate muna sa iyo. Oo. Ako rin, kapatid. Kaya Question and answer lang, give and take. Kumbaga, sagot ka. Pagka sasagot ka, sagot din ako pag sasagot ako. Oo, walang problema doon. Kaya nga, pero kung maaari, bakit na ganun? Kung maaari, yung tinatanong ko, malinawan muna bago ka magtanong, ganun. Okay lang. Only question, kuya. Okay, pwede mo na bang i-review yung usapan natin kanina? Doon sa verse 9? Kanina ang itinatanong niyo po doon ay meron pa bang naidagdag doon sa verse 9? Yun po ang itinatanong ninyo kaya na pinaka-last yun na naputol tayo. Oo. So, first century kasi yan si Apostol Pablo. Wala namang ibinunga si Apostol Pablo na Filipino Christian. Kaya sinasabi ko sa inyo, kuya, na wala pa pong Iglesia ni Cristo na Pilipino at that time in the first century. Kaya nga sa amin, 1914, di ba? Oo. Paano mo ngayon, kasi para sa mga nanonood ito, no? Di bale, pabor din sa inyo para maliwanagan yung mga nagkumokontra sa inyo. Maganda ito, no? Yes. Sabi mo kasi walang Pilipino diyan kasi ayan ay bunga ni Apostol Pablo kamo. So ibig sabihin wala pa diyan yung mga bunga ni kapatid na Felix Manalo, ganun po ba? Wala po diyan sa specific verse na 9. Wala po. Okay, bakit sinabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, yun yung stand ng mga INC. Pero sabi po kasi dito, mga kapatid, walang sinabi dito na bunga ito ni Apostol Pablo, bagamat sige, consider natin. Pero ang nakalagay po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. At narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. Saan sila nagmula? Namula sa bawat bansa. At lahat ng mga angkan, yung salitang lahat, kung matalino po kayong mag-unawa mga kababayan, yung salitang lahat ay kasali dyan Pilipinas. Kasi mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika. Yung Pilipino wika ay kasali dyan kasi lahat na nangakatayo sa harapan ng luklukan ng kordero. Sa makatuwid, pinapalabas nyo walang Pilipino. Paano mo ipapaliwanag ito, kapatid? Kasi po, ang hula
o ang identification ng verse 9 ay kay Apostol Pablo, hindi po sa kapatid na Felix Manalo. Ang Biblia, especially sa Book of Revelation, hindi natin pwedeng unawain ito by literal sense. Kasi ang Apokalipsis gumagamit ng mga salitang kailangan bigyan pakahulugan ng sugo ng Diyos. Yan ang Apokalipsis. Ngayon, sa parte po ninyo kuya, sinasabi po ninyo na dapat ganito, dapat ganyan. Gusto ko lang malaman, sino po ang tinutukoy diyan sa verse 9 para sa inyo? Tinutukoy na ano? Sino po ang tinutukoy diyan sa verse 9 na sugo ng Diyos? Wala akong sinasabing sugo ng Diyos dito kasi dito sa verse 9, wala naman sinasabing sugo dito no? Ito verse 9 ay yung mga nakita ni Juan na mga nasa harapan ng luklukan. So walang Sabi po kay SL, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. Oo. Tinatanggap niyo po ba na connected pa rin po sa pagtatatak ang tinutukoy sa verse 9 sapagkat iniugnay siya sa sitwasyon? ano yung ano? Ba't may maingay may maingay? Okay, sige, ulitin mo. Sabi po sa verse 9, at pagkatapos ng mga bagay na ito. Ano po yung So, mga ano yung bagay na ito pagkatapos? na sabi niya ay pagkatapos? Di po ba yun yung mga pagtatatak? Oo. At pagkatapos, sabi niya, narito ang isang lubhang karamihan. Yung pong karamihan na yun, natatakan din po ba? Alam mo kapatid, ganito ang sinasabi diyan sa kung mabasa mo yung verse 3 hanggang verse 4 to 8, pagkatapos kasi na nakita ni Juan yon, napatunayan niya, pagkatapos nito sabi niya, tumingin ako. Sa makatuwid, hindi doon sa nakita niya na mga natatakan, parang tumingin sa ibang parte. Pagkatapos nito sabi niya, tumingin ako. At narito, maliban doon sa 144,000, meron lubhang karamihan. Meron lubhang karamihan. Okay, kung ang tinatanong mo ay parte ba na natatakan, yun ang tanong mo. Well, hindi, ayaw kong bigyan ka ng sobra kasi wala namang sinabi diyan na yun ay mga natatakan din. Kasi may specific na bilang doon sa chapter 4, sa verse 4 hanggang verse 8. Dito naman sa verse 9, wala namang specific na sinabi na natatakan din. Kundi itiningin niya sa kabila yung mata ni Juan, ibang parte na yon. Hindi doon sa kasali sa 100. Baguhin ko na lang yung katanungan, kuya. O, Baguhin sige. ko na lang yung katanungan. Ano po sa inyo ang ibig sabihin ng pagtatatak po? Yung pagtatatak, mga kapatid, kung sa Revelation po, dito sa Revelation, wag tayo aalis. Dito kasi sa chapter 14, anghel po kasi yung nagtatak dito dito sa verse chapter 7 Anghel po ang nagtatak. At ang natatakan ang mga ito sa chapter 14 ng Revelation. Alam mo rin laptop, tayo isuti usari. Okay, kinukuha yung ginagamit kong Biblia, mga kapatid. Basahin ko dito sa verse 1. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya 144,000 may pangalan niya. At pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang mga noo. Sa makatuwid, mga kaibigan at mga kapatid, itong natatakan talaga yung 144,000. Sino-sino ang mga ito? Dito sa verse 4, ang mga ito'y ang hindi
nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kani-kanyang bibig, yung mga natatakan, ay walang kasinungalingan. Kasinungalingan, sila'y walang dungis. Yan, maliwanag po yan. Kung paano po ang pagtatak ng mga anghel dito, kasi kung babalik ka sa chapter 7, anghel talaga yung nagtatak eh. Kung paano sila magtatak, hindi ko alam, kapatid. Malalaman natin yan. Baguhin ko na yung tanong, kuya. Pagka ganun po na hindi nyo po alam, baguhin ko po yung tanong. Kanina po, nang itanong sa inyo yung pagtatatak, sabi nyo po kanina, hindi tayo aalis ng revelation. Kaya ang itatanong ko po, sabi nyo po kasi, hindi tayo aalis ng revelation. Tanong, yung po bang Book of Revelation ay hindi kaugnay ng iba pang mga aklat? Sa Biblia? Depende sa babasahin, kapatid. Depende sa babasahin. Depende sa Halimbawa idugtong. po, tungkol sa pagtatatak. Depende nga. Kasi may pagtatatak, gaya halimbawa yung Efeso 1:13. Pero hindi mo i-connecta doon sa Revelation chapter 7 kasi anghel po yung nagtatatak doon. Okay, Unang-una, ganito ang- kuya. Pananampalataya ba ni Juan ang naisulat sa Apokalipsis? Hindi, alam mo kapatid, iyon ay ipinadala ng Diyos, galing mismo sa Diyos yon, ipinasulat lang kay Juan yon. Tapos ipinadala So sa mga... sinasampalatayanan po ba niya yung sinulat niya? Siyempre naman. Okay. Sa Book of Ephesians naman kuya, pananampalataya po ba yun ni Apostol Pablo? Oo, yun po yung ipinangaral ni Pablo. Sa madalit sabi po kuya, ang pananampalataya ni Juan at pananampalataya ni Apostol Pablo ay magkapareho. Yung sinampalatayanan nila sa Diyos. Yes, magkapareho sila ng pananampalataya kuya. Oo. Ngayon, meron pong binabanggit yung aklat ni Apostol Pablo na pagtatatak at meron din pong binabanggit si Juan na pagtatatak. Magkapareho po ba yun o magkaiba? Depende kapatid. Depende, tingnan mo. Katulad lang sa Biblia, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. May ginawa si Moises sa mga Israel nung araw, may iba din ang ginawa ni Kristo, no? Kasi dito mga kapatid, parang sinasabi mo kasi kung paano yung pagtatatak ni Apostol Pablo, dapat ganoon din yung sinasabi ni Juan na pagtatatak. Mali ka ron, kapatid. Unang-una, yung sinabi dito sa Revelation, anghel ang nagtatatak. Hindi tao, hindi Pilipino, hindi anghel po dito. Yung doon sa Efeso, ang sabi naman doon ni Pablo, kapag nakarinig ka ng aral, ay kayo'y natatakan. Sa pamamagitan ng Espiritu. Mas maganda, basahin natin, mga kaibigan. Kasi wag mong, hindi porket parehas sila ng pananampalataya nasa Diyos, ganito sa 13, nasa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Nasa Kanya yung ebanghelyo. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Tandaan mo ang nagtatatak dito, Espiritu Santo, hindi si Manalo. Na kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo. Sino yung siyang patutuo? Yung Espiritu Santo. Sandali, hindi ko may taas eh. Nagluko-luko. Sa madalit sabi Kuya Esel, sa inyong pong pananampalataya, hindi po nilinaw kung ano ang ibig sabihin ng pagtatatak. Hindi, kapatid, ganito. Kapag nakapakinggan mo na yung aral, ngayon, yung Espiritu Santo, tatatakan ka naman
alin ang itatatak? Na siya yung magpapatotoo sa atin. Kumbaga, siya yung magsisil, magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi po maganda itong, itong tatak. Paano po isinasagawa, kuya, yung pagtatatak? How they can perform? Paano po nila gagawin yun? Kasanuda nga aramiden deta pa nagtatak niya ibagbaga ti Biblia. Kasi Espiritu Santo kapatid Kaya nga po, kung nakapagtatatak ang Espiritu Santo para po sa inyo, paano po niya gagawin yun? Alam sa ito yun, mati, lobat. Sa makatwid po, Kuya Esel, mayroon pong taong kasangkapan na yun ang magsasagawa. Yun yung pinupuspos ng Espiritu Santo. Katunayan, yung mga apostol sa po sige. Nagtatatak. Ang mga Sige. apostol ay nagtatatak. Sila yung nangaral Ganito Ibig niyo kasi po mga ba sabihin, Kuya, ang pagtatatak ay pangangaral? Ganito po kasi mga kapatid, mga kababayan. Ang mga apostol po kasi inutusan ng Diyos upang mangaral, di ba? Ngayon, sila yung nangaral sa buong daigdig. Sila yung nangaral sa buong daigdig. Nung hindi sila makarating dito sa Pilipinas, isinulat nila yung katuruan ni Kristo kaya umabot sa atin. Ang trabaho natin ngayon, basahin at sundin. Yun ang ating trabaho natin ngayon. Ngayon, yung Espiritu Santo ng Diyos, naniniwala ako na yun ay bibigyan ka ng pagkaunawa doon sa mga itinuro ng mga apostol. Ganun po yun. Sa makatuwid, para sa akin, mga apostol pa rin ang tagapagturo ko. Okay. Ganito, Kuya. Puntahan naman po natin yung sitwasyon na ang tagapagturo po ninyo, mga apostol. Okay po ba? Opo, okay tayo doon. Kapag ka may tanong ka, Kuya, tanong mo lang kung wala, tuloy-tuloy lang ako magtatanong sa iyo. Just to remind you na anytime pwede mo akong tanungin. So kung ang mga apostol po tagapagturo sa inyo, may itinuro po si Apostol Pablo na ang dapat, ang tagapagturo, buhay na nakikita mo na tinuturuan ka. Paano po yun? Nakikita niyo po ba at buhay sa mata ninyo mga apostol? Sige, saan? Sa talata, basahin mo nga. Sige po, makikisuyo ako sa iyo, Kuya Esel, kasi driving ako going to office. Romans chapter 10, verse 14, sabi po dyan, yung pong nagtuturo, dapat napapakinggan mo mismo, naririnig mo mismo, nakikita mo mismo. Kasi paano mo sasampalatayanan kung di mo nakikita, sabi ni Pablo. Okay. Maganda ito. Basahin ko, no? Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Amen. At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Sino ang sinasabi dito Amen. ni Isaiah? Yung salita o yung aral ang sinasabi, ulitin ko lamang po mga kapatid. Wala pong Isaias dyan, Kuya Esel, si Pablo po yan, Apostol Pablo po. Ito, kinote niya kay Isaias, kapatid. Pero sino po ang nagtuturo sa tagpong yan? Okay, si Pablo ang nagtuturo. Amen. Ang kinote nito, mensahe ito, Amen. propesya ito ni Isaiah. Okay, pakinggan mo muna. Okay, ganito. Ang tinutukoy po dito mga kapatid, yung mga tao, paano sila makakaunawa kung walang magtuturo sa kanila? Ngayon, sabi dito, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Ibig sabihin, yung Diyos ang sinasabi dito, na paano mong sampalatayanan ng Diyos kung hindi mo naman kilala, no? At paano silang magsisisampalataya sa Diyos, sa Kanya na hindi nila napapakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Ayun! Yan po yung sinabi. Okay, kaya sandali. Sabi niya po kanina, Kuya Esel, ang mga tagapagturo ko ay ang mga apostol. Ang tanong, Kuya Esel, big sabihin, nandito pala sa Pinas yung mga apostol, Kuya. So, make up naman.
Kaya nga, sandali nga. Okay, sige Kuya Esel. Sige, makikinig po ako. Apo. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, nakarinig lang sila ng tagapangaral, parang lumalabas na yun na si Felix Manalo. Ganito po yan mga kapatid. Maganda itong talata eh. Sabi ni Apostol Pablo, paano sila manampalataya kung hindi nila narinig? So kailangan ang mangangaral, sabi ni Apostol Pablo, mga kaibigan. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo mga kaibigan, dito po sa Mateo 28 hanggang dito sa 28 verse at 20. Ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Ito'y utos niya sa mga alagad. Sa mga alagad. Kasama po kayo dyan, Kuya? Hindi mga alagad ito. Ay, hindi po kayo Kapatid. kasama. Okay, tuloy po Kuya, tuloy po. Sige. Na ituro ninyo, una-una kung basahin mo dito sa verse 18, ito, para maunawa natin. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na nagsasabi, sino? Yung mga apostol. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gumawa kayo, sino ang gumawa? Gumawa kayo ng mga alagad sa mga bansa. Ang inutusan dito, mga alagad, na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Na ituro ninyo, kanino? Yung mga alagad, na ituro ninyo sa kanila, sino? Yung mga bansa. Na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa makatuwid, mga alagad ito, wala ako dito. Unang-una, naipakita Wala lang ka ako po na- dyan. Oo. Okay. Okay. Ngayon, Klaro, Kuya Esel. no? No? Klaro po, Kuya Esel, naintindihan ko po, hindi po kayo kasama doon sa mga alagad. Oo. Pero naniniwala ako, sila po yung magtuturo sa lahat ng mga bansa. Tandaan nyo ho, mga kapatid. Hindi po kayo kasama doon, Kuya Esel, ha? Oo. Pati si Manalo hindi kasama Okay. doon. Tuloy Ano- po, Kuya ano ba- Esel, tuloy po. Okay. May Okay. tatanong, sige, magtatanong po ulit ako, Kuya Esel. Sige. Apo. Kasi ang pinag-uusapan po natin, Kuya, ay sabi po ninyo, may mga tagapagturo kayo at yun na yung mga apostol. Di po ba ang sabi ni Apostol Pablo dyan sa kanyang pagtuturo, ang tagapagturo, naririnig mo, nakikita mo mismo. Ay, walang Tanong, sinabi Kuya na Esel, walang sinabi. ay di basahin niyo po ulit. Romans chapter 10 verse 14. Sige, basahin mo na. Ganito kasi kapatid, patapusin niyo muna ako, no? Kung Sige po, ipipilit Kuya. mo na Okay po. andyan si Felix Manalo, kung walang pangalan ko dyan, lalong-lalo na rin kay kapatid na Felix Manalo. Wala din siyang pangalan. May nagko-comment kasi dito, sabi niya, hindi pala siya, sabi niya, bakit pa siya mangangaral? Si kapatid na Felix Manalo, meron ka bang mapapatunayan na pangalan niya sa Biblia? Kuya Esel, relax lang po, kalma. Hayaan niyo na po yung nagko-comment. Hindi naman natin kilala yung mga yan eh. Doon lang po tayo Hindi, sa usapan sige. natin. Ang mahalaga ay nalalaman namin yung pananampalataya ninyo and at the same time, alam niyo yun, nasasabi rin po namin yung side namin. In a good will lang tayo, Kuya. Ganito mga kaibigan. Baka ang hinahanap mo kasi ay literal na mayroon kang mapapakinggan. Well, okay yun. Tama rin yun, no? Mga kapatid. Pero, dapat ang tagapagturo talaga ay yung mga apostol kasi sila yung inutusan. Wala nang iba. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Kung mayroon kang idadagdag na ibang tao at katulad ni Kibuloy, nag-feedback kapatid, wag mo masyadong lakasan yung ano mo. Tulad ni Kibuloy, ni Manalo, kung sino-sino pa man mga kapatid, ito yung sagot. Paano ko mapapakinggan? Kailangan ba talaga na literal na mayroon akong mapapakinggan? Okay, dito sa unang Juan, kapitulo 1, sa versikulo 1, ganito po yung sinasabi ni Juan. Makinig po kayo.
Yung buhay, kasi yung mga alagad kasi namatay sila eh, hindi sila nakarating dito sa Pilipinas eh. Pero kahit hindi sila nakarating dito sa Pilipinas, gumawa sila ng paraan para yung mensahe na inutos ni Kristo sa kanila umabot sa atin. Para ang lalabas pa rin si Felix nabasa ko sa Felix eh. Yung mga alagad pa rin ang magtuturo sa lahat ng mga bansa. Walang Felix, walang mga kaibigan. Okay. Pwede po ako magtanong sa part na yan, Kuya Esel? Sandali. Basahin ko. Sige po. Yung buhat sa pasimula, ito sulat ng mga alagad dito. Yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yun po pala, no? Ang dahilan. Verse 4. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Nung hindi na sila makarating, mga kapatid, pinasulat na at isinulat na nila yung aral para dumating sa atin. So, kapag basahin mo, ayan, yung Espiritu ng Diyos, total, yung Espiritu naman ng Diyos ay hindi naman po malilimitahan yan. Yung taong interesado makaunawa at talagang naghahanap ng katotohanan, bibigyan niya ngayon yung pagkaunawa doon sa sulat ng mga apostol na aral na nanggaling kay Kristo. Mga kapatid, ganun po yun. So mga apostol lang po talaga ang nangaral, na mga apostol lang po talaga ang kumbaga ay tagapagturo po. Oo. Yung pong isinugo ni Kristo na 72. Hindi po ba nangaral yon? Lucas 10:1 hanggang 3. Si Kristo nga nangutos nangaral. Si Kristo nga nangutos Di tayo tututo. Hindi po, Kuya Esel. Hindi po ganon. Ang katanungan po, kung ang mga apostol lang po ang nangaral, yun po ang sabi ninyo, meron pong 72 kasi na isinugo si Kristo. Lucas 10:1. Ang katunayan, kapatid, Nangaral po ba yun? Ang katunayan, yung isinasabi mong 72, sa Israel lang sila pumunta, hindi sa buong mundo. Ibig sabihin, may iba pang mga ngaral bukod sa mga apostol. Nung buhay si Kristo kasi, nag-utos sa 72. Pero hindi sa lahat ng bansa. Ang inutusan ni Kristo dito po sa 12 apostle, sa lahat ng bansa. Dapat mapagkumpara mo yun, kapatid. Hindi sila, yung mga 72, hindi sila pagturo natin. Yung 12 lang. Kasi yung mga 72 na yon, dun lang sa Israel yun Pero yung 12, mga kaibigan, mga kababayan, sila po ay inutusan sa lahat ng bansa. Ayun po yung sagot ko. Ayun. So kapag ka lahat ng Kuya Esel, nandiyan ka pa, Kuya Esel? Nawala ka Nawala. Ayun. Kuya, sabi niyo po, pagka mangangaral sa lahat ng mga bansa, ay mga apostol lang ang gagawa nun. Yun po sabi ninyo, Kuya. Wala nang dun iba? Yung aral na itinuro ni Kristo, yun ang ipangaral ng mga apostol. Kaya nga, para makita natin yung mga aral ng mga apostol, di basahin natin yung nasa Biblia. Yun yung mga ipinapangaral ng mga apostol
Kaya nga nung hindi na sila makaabot dito sa atin, isinulat nila yon at salamat naman po sa Diyos kasi umabot sa atin kahit pinapasunog ng mga Katolikong mga mga heretics na salamat pa rin, nakarating pa rin sa atin yung sulat ng mga apostol. At kapag ang tao po kasi, mga kaibigan, mga kababayan, kapag marami kasing tao, marami kasi kaming bisita, kaya laging yung kasama ko mga kapatid. Gusto ko nang sanang putulin ito pero baka sabihin nila takas ako Yung mga apostol po kasi, nung hindi na sila makarating dito, sumulat na po sila, mga kaibigan, mga kababayan. Sumulat na sila and then nakarating naman sa atin. Kapag binabasa mo yon at hinahanap mo talaga, kapag ikaw ay sincere na maghahanap ng katotohanan, alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos, wala namang limitasyon yan. Nasa lahat ng mga yan, ay tutulungan ka. Kuya SL, sa pagkakataong ito po, Kuya SL, yung pananampalataya po ninyo para sa inyo, natural totoo po yan. Ganon din Siyempre, po sa panig namin bilang Iglesia ni Cristo, natural totoo po yun. Ngayon, sa tagpong ito, sa usapang ito, Kuya, hindi naman ang purpose natin ay sino talaga ang totoo sa ating dalawa. Hindi naman ganon. Kumbaga, yan, maganda yan. malaman lang kung ano yung sa inyo, malaman mo rin ano sa amin, at pagkatapos, i-compare natin doon sa Biblia. Di po ba dapat ganon? Oo. Balik tayo Kuya. Wag yung kailangan makinig kayo kasi yun dapat ang talagang sa Diyos nakikinig. Now dito tayo sa discussion na sharing ba sharing. Sabi niyo po kanina, Kuya, pagka mangangaral sa lahat ng mga bansa, ibig sabihin ay sa iba't ibang lugar, mga apostol lang yon. Oo, yung aral ng mga apostol. Sino po ang nangaral sa Gawa 6 hanggang 7? Gawa 6 hanggang 7. Apostol po ba yun? Diretsuhin ko na po si Esteban. Sige. Si Di po ba Esteban? nangaral din po yan sa iba't ibang lugar para ipangaral ang ebanghelyo? Oo. Okay. Oo. Apostol po ba si Esteban, Kuya? Hindi apostol si Esteban. Bakit po nangaral? Kasi alam mo kapatid, yung aral na natutunan ni Esteban, napag-aralan niya sa mga apostol. Sa madalit sabi po, Kuya, kahit hindi po apostol na kabila sa 12, pwede pong mangaral. Basta ang ituturo ay kaugnay. Basta ang ituturo ay katulad ng ituturo ng mga apostol. Tama po ba? Basta aral ng mga apostol. Ayan. Nangaral si kapatid na Manalo ng Iglesia ni Cristo. Tama po ba na ipangaral niya yung itinuro rin ni Apostol Pablo? Tama, pero mali naman yung itinuturo niya. Amen. At teka, tama na ituro pero mali ang itinuturo. Di po ba magkakontra Tama yung na siya yung mangaral kasi nagbabasa naman, pero mali naman yung tinuturo na. Sa makatuwid, hindi po kasali doon sa ipinapangaral niya, sa ipinangaral ng mga apostol. Ibig sabihin, hindi aral ng mga apostol yung itinuturo niya. Di po ba sabi ni Apostol Pedro, maging ilan man ang tawagin ng Panginoong Diyos? Sa tingin mo, Kuya, doon sa salitang maging ilan man ang tawagin, Acts 2:39, sa palagay niyo, Kuya, kabilang po ba doon yung maging ilan man ang tawagin ay mga Pilipino? Oo. Hindi nyo ba nakukuha yung punto ko, mga kaibigan, mga kapatid? For example, katulad ko. Di ba nabasa ko yung mga sulat ng mga apostol. Ngayon, yung nababasa ko, ibinabahagi ko, hindi ako yung nagtuturo doon. Kundi ang mga apostol pa rin. Kasi kapag magsulat ako ng talata, sabi ni Apostol Pedro, sabi ni Apostol Matthew. Hindi ako Hindi ko sinasabi kayo kasi, sabi niyo kasi, po, ang sabi ni kapatid na Felix Manalo. Yun po kasi ang sabi ninyo Hindi po ganon. Anyway, going back po dun sa position ninyo,
Ang itinuturo nyo lang ay kung ano yung mga sinabi ng mga apostol. Yes, right. Sabi Tama. niyo po, ang mga ngaral lang ay ang mga apostol. Sige po, sinong apostol ang nagsabing mga apostol lang ang mga ngaral? Naku po kapatid, Mateo 28, sila nga yung inutusan eh. Kaya nga sabi ni Kristo dito sa Acts, pakinggan po ninyo, no? Mga kaibigan, dito sa Dapat Acts, maging malinaw yun. Dapat maging malinaw yun, Kuya Esel, na di po ba't ang gumana doon ay hindi yung mismong salita na nakasulat, kundi yung pagkaunawa ninyo sa nakasulat. na kapag ikaw ay magsusuri, magbasa ka, katulad ni Bating, naalala mo ba si Bating? Nagbabasa siya ng Isayas, hindi niya nauunawaan. Ngayon, yung Espiritu ng Diyos, kinausap si Felipe. Hoy, puntaan mo yung taong ito. Pinapunta kay Bating, si Felipe. Para ituro sa kanya kung ano yung nauunawan na. Oh, hindi Sa naman apostol si Felipe. Pero yung aral ni Si Felipe, Felipe kapatid, apostol ba? si Felipe kapatid, yung napakinggan niya, yung aral niya, napakinggan niya. Hindi ko nga lang, mga kaibigan, hindi ko nga lang na kung si Felipe na ito ay yung Felipe na apostol eh. Hindi ko muna patunayan ito kasi mahirap naman na mag ako dito. Pero, Sa gawa, Acts chapter 8. chapter 8. Acts chapter 8, Kuya Esel, yung Felipe po na yon, yung Felipe po na yon, Kuya Esel, hindi po yun apostol. Yun po ay diakono. Sige, sabihin natin, hindi po siya yung Felipe na apostol ni Kristo. Pero yung aral niya galing sa mga apostol, kapatid. Kahit basahin ko, gusto mo basahin ko eh. Kaya kong patunayan sa inyo na si Felipe, kahit sinong mga sabihin po ninyo sa Biblia, yung aral nila galing sa mga apostol. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na basta galing sa Biblia, kahit sinong mga aral, basta galing mismo sa Biblia, yun po ay aral ng mga apostol, hindi aral yung tao na nagsasabi. Teka lang. Maging malinaw tayo sa part na yan. Sa madalit sabi, nang ipangaral ng kapatid na Felix Manalo ang nasa Biblia na Iglesia ni Cristo, tama o mali? Mali yung ipinangaral niya. Mali. Teka, Mali. Kaya yung nakasulat lang po ang binasa eh. hindi kapatid. Hindi. Kasi unang-una, yung Revelation Sige, ganito na lang, Kuya Esel. verse 3, sinasabi niya, siya daw yun. Hindi mo mapapatunayan yan. Di balikan po natin, Revelation po ulit. Kung kukuha ka lang ng mga Balikan po ulit natin. Di balikan po natin ulit, Kuya Esel, yung Revelation 7. Ano po? Kuya Esel. Yan. Dito sa nakapanood mga kapatid, puro mga INC. Pero ito ilalabas ko ito kasi naka-record dito mga kaibigan, mga kababayan, no? Mga INC lahat dito eh. Hindi sila nakikinig. Kung sa bagay, hindi po mga INC ang target ko dito, kundi yung mga tao na maaaring malinlang ng mga aral ng mga INC. Kuya Esel, nakikinig kaya ako sa sagot mo. Grabe ka naman. INC ako, nakikinig ako sa iyo, Kuya Esel. Huwag ganun. Appeal to audience naman yan, Kuya Esel, pagka ganyan. Ako, nakikinig ako sa iyo, binibigyan kita ng daan, makilala yung pananampalataya mo. Ako, INC ako, Kuya Esel, nakikinig ako sa iyo. Ito, mali ito. Tignan mo itong mga nagko-comment, hindi sila nakikinig. Ayan, sige, walang problema dyan, kapatid na Midan. Hindi nakikinig itong mga nanonood eh. Nangangantsaw lang. Alam ko kung sino ang mga... Hayaan nyo na po yan, Kuya Esel. Magiging magulo lang po ang usapan. You'd see, Ako sa pagkakaalam... Sa pagkakaalam ko, Kuya Esel, kaya nga po isa lang ang pinaakyat ninyo para hindi po maging magulo. Tapos papansinin ninyo yung mga nasa comment, magugulo lang, hayaan nyo na yan. Sige. Kapatid, ganun lang. may problema ako kasi itong may bahay ko kukunin na itong cellphone.
pupunta kasi sa bayan, wala na akong gagamitin. Kapatid, maayos kang kausap. Napakaganda yung ganito. Ganito yung gusto ko eh. One-on-one para maayos. Hindi sa sumusuko ako, no? Hindi pa ako nagtanong. Ako pa rin ang tinatanong mo. Ngayon, babalik na lang tayo sa susunod kasi marami kaming bisita sa totoo lang. And then yung asawa ko pupunta sa bayan. Sana maunawaan mo ako. Kapatid Gets na Mida. yun kay Esel. Gets Oo. na yun. Pero, may request ako sa iyo, Kuya Esel. May request ako No? sa iyo, Kuya Esel, kasi meron kaming platform na kumbaga doon talaga kami naglalagi. Doon marami kaming viewers doon, Kuya. 200, 300, something ganun. Actually, yan pong viewers ninyo, like for example, kapag bumaba po ako dito, agad mawawala po yan in just few minutes. In other word, ibig Kuya, sabihin, kasama in mo other yung word, iglesia Kuya, mo mas yan. marami pong mas marami pong makakarinig ng inyong mga salita kung Hindi, pagbibigyan nyo kami na i-promote bumisita kasi kayo ito, sa live namin. Okay, titignan natin pag may time po ako, no? Pero hindi invite ka pa rin dito kapatid kapag ako ulit, ano? Kasi ito ano ko na lang mga kaibigan, baka kasi sabihin nila marami kasing INC pala lahat na may sabi mo kaibigan kapag mawala ka na mawawala na silang lahat. Hindi ako tatakas. Unang-una gustong-gusto ko ito. Gustong-gusto ko. Ako, gets ko yan, Kuya Esel. Sa akin, hindi ko, ako sa akin, hindi ko ituturing na tumatakbo ka. May gagawin ka lang talaga. Ito kasi, kapatid na Midan, pabor din sa inyong mga INC kasi maliliwanagan maliliwanagan. Tama. Magkakaroon ng Tama po. liwanag. Kaya, kung matalino po yung ating mga kaibigan na nagko-comment dyan na hindi po maganda yung ko-comment nila, kung matalino lang po kayo umunawa, masaya dapat kayo kasi maliliwanagan kung totoo yung aral nyo o hindi. Kasi ito, hindi pag-aaway ito. Actually, believe ako sa ating kaibigan na si Midan, napakaayos na kausap, mga kababayan. So, ito lang mga kapatid, yung asawa ko kasi, sana maunawaan nyo ako, mag-e-end na siguro ako, kapatid na Midan. When? Okay lang, Kuya. Next time po ulit. Anong oras po ulit, Kuya Cecil? Alam mo kapatid, next week na siguro kasi mahirap kasi baka sabihin ng mga kasama mo ay tumatakas ako tandaan nyo baka bukas linggo wala kasi ako may gawain ako wala ako sa Gabi-gabi mga po kaming naka-live sa Kuya. Gabi-gabi po kaming naka-live. Pindutin niyo po kasi- yung plus sign. Nakikita niyo yung plus sign dyan sa account ko para i-add niyo po ako, Kuya. may gawain po kasi kami mula mamayang gabi hanggang sa linggo kapatid kaya Lunes siguro or Martes ganun. Di ba i-invite kita kapag mag-live ako. Makikita mo wala akong live sa araw na yan. Kasi may Etong gagawin kami. Kuya SL. Kuya SL, etong account ko, may nakikita kang parang plus sign. Pindutin niyo po yan para mag-friends po tayo. Asan banda? Iyang account ko mismo, may makikita kang plus sign para lang i-follow niyo ako para maging friends tayo sa TikTok. Sige, finalo mo na ba ako? Nakapollow ako sa iyo, Kuya. Okay, sige, follow na lang kita no para makita ko. Okay. Okay. Susunod ulit, kapatid. Kuya Sel. Oo, Okay, okay. ingat ka. Maayos ka, no? Alam niyo mga kapatid, ito yung gusto ko napakaayos na usapan. Ayaw ko yung katulad sa mga pinupuntahan ko talagang bakbakan ng salita na hindi magaganda. Ito yung gusto ko mga kaibigan at mga kapatid na usapan para maging klaro sa isa't isa. Hindi yung patunayan mo na ikaw ay totoo. Bahala na tao na nakikinig, no? Takbo na. Yan, promise, sabi ni, bahala na kayo mga kaibigan. Bahala na kayo mag-isip kung ano yung isipin po ninyo. Di bale ito, naka-record po ito. I-forward ko ito sa public. Kasi yung live sa TikTok, gaya yung mga nakaraan mga kapatid ay hindi po naka-live sa public wala akong makita doon sa mga video ko. Kaya ko ni-record para ibalik doon at ito. Katulad din sa Facebook, ilalabas ko din ito sa YouTube. Kaibigan, no?
At napakaayos na kausap yung ating kaibigan na si Midan. Sana po ay hindi magbago at hindi magtaas ng kasi marami tayong nakakausap na INC. Sobrang nagbabanta pa sila mga kapatid. Maraming banta tayong napapakinggan. Sana wag ganun. Ito, sport lang. Napakaayos, napakagandang kausap si kapatid na Midan. Okay? Pasensya na po kayo. Mag-e-end na po ako. Takbuhin. Dami mong alam. Runner ya. Hindi po lahat, kuya, ay INC. Ayan. Hindi daw lahat INC. Parang si Jared. Okay. Hindi daw lahat ay INC. Bakit mo ginagamit mga larawan ng kapilya namin? Kanino ka nagpaalam? Naku po, yun po yung comment niya. Puro INC yan. Nagko-comment na puro masama. Sa comment pa lang, alam mo na, wala sa totoo. Tama ka, kapatid na John 30, no? Ayan, lumabas lang kaingutan mo, okay? Yun yung sinasabi natin. Yun yung sinasabi natin. Okay. Kung yun po yung alam po nyo, ilalabas ko ito, no, mga kaibigan. Takbo, yan. Okay, makikita ng mga tao kung ano po yung katotohanan. Okay, hanggang sa muli po, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat.